Yo mga kalodi, and we're back again for another episode of It's Up to You. This is your host, Lodi Diggs. At ako naman ang inyong sporty bestie, Christine. At kami ang inyong mga Lodi na maghatid ng panibagong kasiyahan para sa panibagong episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. So mga Lodi, para sa episode na ito, isang espesyal ng youth organization ang ating makikilala. Ito ang WERPA. Ano nga ba itong WERPA, diba? Samahan nyo kaming alamin kung ano nga ba ang WERPA. At samahan nyo kaming alamin ang kanilang layunin, ang kanilang kwento at paglalakbay sa paglilingkod sa ating komunidad. So mga Lodi, i-ready lang yung mga puso at isipan upang talakayin ang WERPA. Tara na't kilalanin ang mga WERPA. So, before tayo mag-umpisa, syempre kikilalanin muna natin ang mga member or mga core team ng WERPA. Yan. Okay, let's start with... Patayin muna natin sila, Lodi Diggs. Bas! Yun. So, Happy Isabella, welcome dito sa ating It's Up to You. Ayan. Isabella. So, kamusta naman kayo? Kamusta naman po kayo? How was the experience being here in our studio? Diba? Oo. Yun na nga eh, Ate Ann. But anyway, gusto ko ipakilala niyo po muna ang inyong mga sarili sa ating mga manonood. Magandang umaga sa ating lahat, Isabella. Ako po si Michael Solomon, ang kasalukuyang presidente po ng WERPA. Kasama ko lang si Happy Isabella, magandang umaga. Ako po si Roxanne Francisco at ako po ang kasalukuyang secretary ng WERPA. Hi mga kalodi, Happy Isabella. Ako po si Gladys Gernel at isa po ako sa core member ng WERPA. And finally, Hi mga kalodi. Happy Isabella. Ana, you can call me Ate A. So ako po yung isa sa founding members ng WERPA. diba? Gusto na kilala natin. Oo, so matanong ko lang po, paano nga ba nabuo ang WERPA? Anong naging inspirasyon nito para itinatag itong WERPA? Sige. Medyo mahaba-haba pero subukan natin. Balik na tayo noong taong 2017. So, ang WERPA is actually a project proposal. Pinitch po ito ng Supreme Student Government of Basilan National High School. So, umattend po ang ating mga student leaders sa isang Basilan Youth Empowerment Program. Ito yung programa na in-implement ni Miss Mary Claire Heduquio. Doon po nagsimula ang lahat. At sa programang iyon, ayun nga, bawat Student Government Council ay kinakailangan na magkaroon ng proposal. So, ayun, shout-out na natin, sina Jose Roel Damas, sina Patricia Ladja. Yun po yung mga kasamahan ko noong ipinitch natin yung Working on Environmental Restoration and Preservation Advocacy. Then, sabihin na natin, buong Basilan yun, Miss Christine, and Loli Diggs. Buong Basilan, nakasama po tayo sa top 3, yung WERPA. So, naka-receive po tayo ng funding. Actually, we started from 3,000 pesos. Yes. So, ayun, nag-conduct ng simple activity, ayun, hanggang sa na-realize namin na, kasi graduating student kami that time, sabi ko, bakit hindi natin ipagpatuloy yung mga nasimulan? So, doon, Christine, nagsimula, yung ating WERPA. So, from there, simple project proposal, we decided to establish it into an organization para maipagpatuloy at masustain, ayon. So, yun ang naging kwento ng WERPA. Amazing, Lodi Diggs. Nalaman natin kung ano nga ba yung background ng WERPA organization. Paano nga ba talaga nagsimula ang WERPA? Diba? From small amount of money, 3,000 pesos. 8,000. 8, diba? 3,000 Lodi Diggs. All money po yan or coming from the... Coming from the Basilan Youth Empowerment Program. So ito, matanong ko naman, bilang youth volunteers, ano sa tingin ninyo ang kahalaga ng pagkakaisa at pagtutulungan para makamit ang mga layunin ng WERPA? Yes, so magandang umaga muli, Yung pagtutulungan kasi at
pakikisama, no? Ng isang mga bumubuo sa isang organisasyon. Isang mahalagang aspeto yon, no? Isang mahalagang aspeto na kailangan nating paghandaan, kailangan nating alagaan dahil yun nagsisilbing pundasyon, a bond between working members, no? Kung doon pa lamang sa umpisa is hindi na tayo nagkakasundo-sundo, walang operasyon sa bawat miyembro, hindi natin naisasagawa ang ating mga layunin, especially sa ating WERPA, no? Kung saan ang advocacy namin is nakatuon doon sa environment. Pero hindi lamang doon yun eh. Hindi lamang ang WERPA humihinto sa pakikibahagi, sa pagbibigay sa kung anumang klaseng serbisyo, no? Ang WERPA na pwede maibigay hindi lamang sa Bella City, kundi sa buong komunidad natin. So, mahalaga itong aspeto na ito sa pagkakaroon ng isang organisasyon na may sense of responsibility. Yes, Andoon yung tinatawag nating productivity ng isang organization para maging isang mabuting halimbawa, hindi lamang sa kapwa nating organisasyon, kundi pati sa ating mismo mga sarili. Tsaka, add ko lang, no, Miss Christine, mas maganda na kapag mahal mo yung ginagawa mo. Kasi no matter how tired you are, pero kung gusto mo talaga, gagawa ka talaga ng paraan to be committed sa organization na gusto mong i-work on, especially sa environment. So, ang WERPA po kasi, ang layunin nito is to safeguard the environment. So, dapat tayo, mga kabataan, habang bata pa tayo, dapat mahalin natin yung kalikasan at alagaan natin ito. Kasi at the end of the day, yung future generation po, yung tawag ko dyan, yung sila yung makikinabang or sila yung mag-i-encounter sa kung anong klaseng environment ang kanyang ano tawag dyan? Okay. Opo. Ganun nga. Pang-miss you. Yes. So, alam mo ba, Lodi Diggs, sobrang hanga ko sa WERPA. Kasi diba, rare lang tayo makahanap ng organization na it focuses on environment. Diba? So ang matanong ko lang, ano yung pinaka-memorable na activity or achievement po ninyo so far? Sige. On my end, no, for almost 8 years, Yes. in the making. Isa sa mga pinaka-memorable, no, yung Project Green. Yung green as in growing resiliency among environmental enthusiasts. Ito yung activity na kung saan nadagdagan ang ating mga environmental warriors, yung mga miyembro ng WERPA. Tapos, from there, nagkaroon ng training kasi gusto nating i-strengthen muna yung foundation ng mga miyembro before we go to the community. So, naniniwala ako na dun sa Project Green na iyon, para kumbaga, we cannot share what we don't have. So, ang gusto natin iparating dun sa Project Green na iyon, dapat before sila pumunta sa community, before sila mag-implement ng mga IEC, ganyan, dapat mismo sila alam nila. Diba? Mahirap naman kung nagpapatupad tayo ng mga batas, nagpapatupad tayo ng mga ordinansa kung mismo tayo walang alam doon, diba? So, next question ito. Ang pagiging voluntary sa activation din. So, paano nyo nababalance yung time management and di ba, most of the members are still students. Siguro, ano yung challenge sa inyo? Paano nyo nababalance yung time and being involved in the organization? Opo, and yung iba din po sa inyo is working. So, working. paano po yung nababalance? Si Roxette, baka Yes, may Roxette. share. Yes. As for me, since senior high school student pa lang po ako, and yung every day you have to go to school from Monday to Friday. So, kapag meron pong times na WERPA also has like a project during that weekdays o kung minsan tumatama sa weekends pero kailangan may commitment ka pa rin sa school,
I'm thankful for the people na kasama ko sa organization kasi they do understand that sometimes hindi available yung isa. So one has to cover up for another person's responsibility. And yung ganun, kapag sa isang organization, kailangan kasi saluan eh. Kapag hindi pwede yung isa, one has to fill it in para hindi gumewang yung organization at patuloy pa rin siyang lumutang. So I think that's the beauty of an organization na nagtutulungan, na kapag hindi available yung isa, meron agad sasalo dun sa hindi niya nagawa para mag-stay afloat yung organization. So I think minsan kasi hindi kahit anong flexibility also kapag you have to make time given that, pero meron talagang times na hindi kaya at hindi pwede. So you have to rely on the people na kasama mo sa organization to help you overcome that hectic schedule. So that's just kung paano ko po siya i-balance. Yes. Actually, nakakalinig tayo dito sa isa TV. Yeah, diba? Kasi Kasi we're on coverage team, diba? And if sometimes sunod-sunod yung coverage namin, talagang like, we are so exhausted na parang... exhausted yun. If someone absent or di kaya, one has to cover up. Yes. Tulong-tulong na Buti talaga. like, we are blessed kapag sa isang group or sa isang organization, meron tayong people na ma-reliable natin sa rely natin niya. Huwag yun na alamin, Tina, kung anong sikreto ko sa time management. Okay? Ay, grabe talaga ito si Ate Ana. She can make time po talaga. Sige. So, the last question is, eto, anong inyong maipapayo sa mga kapwa-kabataan na gustong maging bahagi ng pagbabago pero hindi alam kung paano mag-simula? Ayun. Sa isa? Yes. Oh, sige. I'd like to. Okay. Would like to Go! start. For me, bago pa lang po ako sa WERPA and I become a member ng Project Green. And during that time, hindi pa talaga ako masyadong inclined sa environment kasi although merong mga organizations sa schools na take care for environment, pero at the end of the day, it's para siyang performative lang. Parang question mo lang kung bakit ko ba ito ginagawa, it's like nasa lower level ka pa lang naman and yung impact nun, hindi ka tumbas sa effort na binibigay mo. One day, you were picking trashes, tapos the next moment, meron na namang nagtatapon. So, frustrating siya. Parang, bakit ko ba ito ginagawa? Hindi lang naman ako yung nandito. Hindi ko naman basura yun. Bakit ko pupulitin? So, may ganong thought na pumapasok sa isip ko. And then, when PYC came, yung ni Amin, I was like a member sa environment and doon kami nag-meet ni Ate Ana. And after that, sabi ko, wow, meron pala talagang tao na parang selfless when it comes to environment, na parang they don't think about this as a liability, rather it's something that everyone should do voluntarily. And doon nag-start yung parang passion ko for the environment. And everything came about smoothly lang din for me. I think kapag someone wants to be a part of change, kailangan yung maghanap ng people that also possess the passion to do the change. Like, hindi pwedeng mag-isa ka lang. Or kung pwede din naman, if wala ka talagang mahanap kung wala pang nagsisimula, why not ikaw yung magsimula? Gather some people, gather your closest friends, and do just the bare minimum from the start. And then later on, you will try to dagdagan ng steps, make new friends, make new connections, to make bigger impact. Kasi kahit gaano pa siya kaliit yung steps na ginagawa mo, if you continue it, like, do it consistently, when the time comes, parang you'll realize that you've come a long way. So that's how. Mic drop. Ayun. Thank you very much, Roxanne. I like na ba? Wala akong masabi. So, yeah, sinong manay? Siguro ako na nun. It needs one to be one. No? Isa yun sa mga maaaring posibleng ano. Pero, hindi tayo magkakaroon ng isang gano'n if tayo mismo sa sarili natin. Hindi tayo mag-positive. Initiative yung from
first kung may ano yung tawag doon, yung ikaw mismo nagpupursige sa sarili mo para ano tawag doon, yung mag-grow, lumabas sa comfort zone, and explore new things. Ayun. So, I always keep in mind na never stop learning. Ayun. Never stop learning talaga. Kasi, as time goes by, andun yung learnings na mas lalong nagpapatibay ng ating sarili. No? Yung mapapayo natin sa ating mga kapwa kabataan is dapat tayo mismo humikayat sa ating mga sarili na someday I wanted to be like this and I wanted to be the best version of myself. Ano ka na masabi? Kasi lahat ongoing, diba? So, yes, lagi. So, add ko lang yung sinabi ni Kael. We should not limit ourselves. Dapat, kung dito tayo, taasan pa natin. So, yun ang mensahe ko sa mga kabataan. Hello po sa lahat. Anong ulam? Shoutout sa mga kabataan dyan! Anong ulam? O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw. Bas! So, hello sa mga kabataan dyan. So, kung ngayon hindi nyo pa naiintindihan kung ano yung environment, sana balang araw, huwag nyong kalimutan yung tahanan na tinitirhan nyo ngayon. Yun lang. Yun yan. Dapat you shouldn't limit this. Change starts with Yes, exactly. Change starts with Yes, and finally, let's hear from Siguro mag-iiwan na ako ng 3 punto. Tatlo. So, unang-una, ating kilalanin yung ating mga sarili. Ayan talaga yung pinakamahalaga. When we want that work is kasi, hindi ganito. Pero unang-una, dapat kilala natin kung ano yung kasinahan natin, ano yung lakas natin, ano yung interest natin. Ayun. Para maiwasan natin yung pamamangka sa 2 mundo. Diba? Tapos, pangalawa naman, gusto kong i-share din, no, yung passion natin, yung prinsipyo natin. Dapat lagi yun yung nakasentro. Whatever we do, no, lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng mga proyekto, or anything, kahit normal day, yung dapat nating tandaan is we need to hold on to our principles. Kasi by that time, makikita natin yung values natin, tama pa ba to sa values natin? Align pa ba ito sa prinsipyo natin? Lalong-lalo na yung organization kasi dapat walang pinapanigan ni isang part nito. Ayan, yan talaga yung gusto nating ibahagi rin sa iba na dapat we do things because that's what we love. And not because we are told to do it. Diba? Yan yung lagi kong sinasabi sa kanila na never talaga tayong magpapagamit sa kahit kanino mang salita. Ganun. So, ayun. Yan yung pangalawang punto ko. At ang pangatlo naman, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Sa mga nagsisimula pa lamang dyan at gusto ring i-explore kung gaano kaganda, hinihikayat ko ang bawat isa na pasukin din ng advokasya in terms of environment. Dahil kung iisip-isipin natin na sa lahat ng advokasya, lahat ay nakatuhog sa environment. Aanin natin na mag-invest sa mga business sector, sa mga ganitong bagay, kung napapabayaan natin yung environment, diba? Dapat balance lang tayo. So, yun mga kalod. Okay, mga kalod. Grabe. Sana mga kabataan na bumula sa sila ngayon sa mga sinasabi ng ating mga ate dito at kuya. Diba? But anyway, thank you so much po sa inyo. Thank you so much sa pag-undak sa aming invitasyon.
May gusto po ba kayong pasalamatan? Or i-shout out? Ayun. Sige. Unang-una, pasasalamat po kay Miss Mary Claire Lucio, ang isa sa mga naging pillars ng WERPA. Pangalawa, gusto rin po natin pasalamatan ang isa sa mga major sponsors, funders, Ms. Henry Ann Ilim, ang ating Gender and Development Focal ng City Government of Isabela. At the same time, siya ang City Information Officer. Former boss ko, pero up until now, patuloy pa rin po tayong binabackupan sa mga projects. And then, syempre, ang ating kasalukuyang boss, Sir Eugene Strong. Maraming salamat sa pagsuporta sa WERPA, bawat proyekto, kung anong kailangan, go. So, yun so far ang ating shoutout on my end. So, siguro sa akin, no, yung shoutout ko na lang dito, ang aking mother. Mama, hello, nandito ako ngayon sa Isa TV, ang studio natin. So, family and friends, so too many to mention. Alam niyo na kung sino kayo. First, gusto ko lang pasalamatan ang EYC kasi yun yung nagbukas ng way para maging isa ako environmentalist or green warrior ng WERPA. And shout out to my friends and my family and yung iba dyan. Yung iba dyan. Finally, So, shout out sa ibang members ng WERPA. Tuloy lang tayo. Go, go, go! And gusto ko i-thank you yung parents ko kasi sinusuportahan niya ako. Like, yung organization. Minsan kasi, nag-overtime kami. So, bilang may, strict ang parents, kailangan talaga sabihin natin kung anong ginagawa natin. So, wala namang problema, basta alam ng magulang natin kung ano yung ginagawa natin. Yeah, thank you for sharing your, kung ano nga ba talaga ang WERPA, di ba, nakaka-inspire. Sa mga SK Council natin dyan, kung kailangan nyo ng environmental session, you can stop us. Yes. Message na kayo sa FB page namin, Working on Environmental Restoration and Preservation Advocacy. Dito. Ayan na. Follow nyo ka. This is WERPA, and we all have the power to empower people. And that was it, you guys. Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan para sa episode nito. Again, this is your host, Lodi Dukes. At ako naman ang inyong for the best Christine. At abangan nyo kami sa susunod na episode ng It's Up to You. Dito lang yan sa Isa TV. Your only island TV channel. It's up to you! At dito nagtatapos ang ating paglalakbay kasama ang WERPA. Ngunit hindi ito ang wakas. Ito ay simula pa lamang ng mas marami pang makabuluhang inisyatiba, mas maraming empowered na kabataang Isabelenyo at mas matibay na pagkakaisa para sa ating kalikasan. Ipagpatuloy natin ang diwa ng WERPA sa pangangalaga ng ating likas yaman, maging tagapagtaguyod ng malinis na hangin, malinis na tubig at mas saganang biodiversity para sa mga susunod na henerasyon. Sama-sama natin itaguyod ang isang luntiang kinabukasan kung saan walang maiiwan dahil ang malinis na kapaligiran ay kabahagi ng matatag na komunidad. Isa TV Production. Your only island TV channel.